tayo. Kahit sa ang survey, sinisigurado ko sa inyo, lilitaw ito. Sa napakaraming broken families, ang lagi mong makikita, ang magkasama, nanay at mga anak niya. Bibihira yung tatay at yung mga anak. Bibihira yun. Madalas ang magkasama, nanay at mga anak niya. So, ano ibig sabihin nun? Pwedeng ang ibig sabihin nun, ang dahilan ng paghihiwalay, lalaki. Pwede naman talaga. Ewan ko hindi ko pa naisa-survey to, pero boys, sa halos lahat ng nakakausap ko, tayo talaga problema eh. Madalas, hindi naman laki, pero madalas. Ngayon, hindi man lalaki ang problema, bakit nasa babae yung mga anak? May ibang dahilan dyan sa psychology, okay? Pero, di ba dapat kung itataguyod yung mga anak, dapat lalaki. Malakas eh. Matapang dapat eh. Kaya medyo may problema ako sa kapag namatay ang lalaki, kaya ng nanay na maging tatay. Pero kapag namatay ang nanay, hindi kaya ng tatay na maging nanay. Oh, di ba? Di ba kahinaan yun mga lalaki? Dapat kaya natin lahat eh. Malakas tayo eh. Di ba? So bakit laging nasa kanila yung bata? At bakit laging babae ang siyang nagtataguyod sa bata? At bakit kahit babae na ang nagtataguyod sa bata, problema ka pa rin, sustento na lang, hindi mo pa maibigay. Presensya na lang, hindi mo pa maibigay. Ano kang klaseng lalaki? Ano ang sabi? Madaling maging ama, pero maghirap magpaka-ama. At ang pwedeng magpaka-ama ay ang tunay na lalaki lang talaga. Ay yung mga lalaking nag-anak lang, na hindi marunong magbigay ng responsibilidad, sorry, baka ma-offend sa akin. Mas tunay pa, mas tunay na lalaki pa sa inyo ang mga bakla. Sila, sinusustentuhan. Yung pamangkin nilang iniwan ng bayaw nila. Iniwan ng kapatid nilang lalaki. So sila ang mas tunay pang lalaki kaysa sa'yo. Sila itong parang nagiging nanay pa o tatay sa pamangkin nilang iniwan mo. O sige nga. Hindi pwedeng mag-asawa. At hindi karapat-dapat na isang maging asawa ang hindi tunay na lalaki. Pero pansinin po ninyo, Pansinin po ninyo. Sa 1 Kings, nawala na naman ako, pero 1 Kings, mamamatay na si David. Sino si David? Hari! Sino pa si David? Siya ang pumatay kay Goliath. Siya ang pumatay sa maraming mga Philistines. Siya ang pumatay sa bear. Ano ba Tagalog ng bear? Basta, siya pumatay. Sa leon, pinatay niya. Okay? Mamatay na siya. Sabi niya kay Solomon, magpakatapang ka. Be a man. Maging tunay kang lalaki. Pero pansinin po ninyo sa 1 Kings, ano yung kasunod nung magpakalalaki ka, be a man. Sundin mo ang alituntunin ng Diyos. Becoming a real man is becoming a good man. Ang tunay na lalaki, mabuti. Ang tunay na lalaki, may takot sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Ang tunay na lalaking may takot sa Diyos, hindi man loloko ng asawa niya. Magiging responsable sa mga anak niya. Ilalaban niya at ilalaban niya ang kanyang pamilya. Hindi yung inaagaw siya ng isang babae lang, magpapakahina ka, magpapakaagaw ka sa kanya, iwan mo yung pamilya mo. Hindi tunay na kapag kalalaki. Ang tunay na lalaki, may takot sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Kaya nga nakikita ko rin, madalas ang dahilan kung bakit maraming broken families kaunti ang lalaki nagsisimba. Sa kaunti ang lalaki na may takot sa Diyos. Mabuting tao. Nagpapari pa yung iba. Hindi, seryosohin natin,
kailangan natin ng Diyos para tayo maging tunay na lalaki. At kapag tunay kang lalaki, ikay magiging mapagmahal sa iyong asawa at sa mga anak ay responsable. Sana taguyod natin to mga guys, mga lalaki ha. Kasi tayo yung sumasabit sa jeep eh. Paano tayo sasabit sa jeep kung sa tunay na buhay, Madali tayong bumitaw. pag ganun, pakalalaki tayo. Ito ang tingnan natin bilang mensahe ng banal na Santatlo.